Gusto nilang bilogin yung isipan ng mga Filipino na si Sara Duterte napaka-popular at ayaw ng mga mamamayang Filipino na harapin ni Sara o kontra sa impeachment na final ng Congress kay Sara Duterte. O ngayon, diba, durog na durog kayo? False Asia. Ito yung latest mga kababayan mula sa SWS. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, Bicolano vlogger. Supalpal yung survey ng False Asia. Bakit andyan Mr. Maravillas? Di ba sabi ng pa-survey ng False Asia, False Asia pala po, 50% daw sa mga Filipino kontra sa impeachment. Ngayon, naglabas ng survey yung SWS. Lumalabas mga kababayan, nearly 9 out of 10 Filipinos, sa 10 sa mga Filipino nagsabi kailangang harapin ni Sara ang impeachment. Yossi, kaya ngayon si Ronnie Holmes ng Pulse Asia, booking na kayo ngayon. Noong 2000 mga kababayan, inamin mismo ng may-ari ng Pulse Asia, si Professor Miranda, na binabayaran sila para mag-survey. You see? Yan ang malinaw po. Pulse Asia head admits Abintahado paid 620,000 for impeach survey noong 2000 noong i-impeach si Era Estrada. Gusto nilang bilogin yung isipan ng mga Filipino na si Sara Duterte napaka-popular at ayaw ng mga mamamayang Filipino na harapin ni Sara o kontra sa impeachment na final ng Congress kay Sara Duterte. O ngayon, diba, durog na durog kayo? False Asia. Ito yung latest mga kababayan mula sa SWS. Ngayon pa lang published 12:05 PM. Nearly Philippines na rito mga kababayan. Para alam ninyo, mga sources natin, mainstream, Philstar, walang haka-haka. Nearly 9 in 10 want Sara Duterte to address impeachment charges. Sabi po sa survey ng social weather station, impeach Sara. Impeach Sara. Huwag kayong nagpapaniwala dyan sa False Asia. False nga. False Asia mga kababayan, pera-pera lang. At sabi nga natin, malamang sa malamang, pwedeng alam ng Pulse Asia o hindi alam. Pero imposibleng hindi alam, mga kababayan, kung sino yung nag-komisyon ng survey o nag-sponsor ng survey o nagpa-survey sa kanila. Kasi hindi man yan magsa-survey nang walang bayad po. Kung yung nagbayad po, ang intensyon, imanipula para i-brainwash po tayo. Lalo na yung mga senator judges. Di ba niya Mr. Maravillas? Sabi ni Chis Escudero, postpone yung pagbasa ng articles of impeachment. Postpone. Kaya sabi ni Laila de Lima, isa sa mga prosecutors ngayon na House prosecutors, DOA na daw yung impeachment laban kay Sara. Dead on arrival. Nag-react si Jingo Estrada. Sabi ni Jingo Estrada, naniwala niya kayo sa chismis? Yan sabi ni Jingo naniwala kayo sa chismis? Jingoy blast de Lima for dead impeachment rumors. Ang nagpakalat kasi nito na kwento nag-react si dating Senate President Franklin Drilon. Sa tingin niya daw, wala na, hindi na niya matutuloy itong impeachment trial. Yan sabi ni Drilon, no numbers, no trial. Drilon says, Senate lacks votes to convict Sara Duterte. Mark my word, there will be no trial in my assessment. The impeachment complaint is there, but the trial, in my view, will never happen, sabi po ni Drilon sa interview ni Attorney Karen Jimeno ng Billionario News Channel. And because of that, sabi din ni House Prosecutor, former Senator Laila de Lima, DOA na niya yung impeachment, lalo sabi ni Chis Escudero, sa June 11 na lang niya yung reading ng articles of impeachment, imbes na June 2, imbes sa Monday.
You see? But anyway, going back doon sa una muna ang topic natin, ibigay ko sa inyo yung mga detalye ng balitang yan. Dito muna tayo sa result ng survey ng Social Weather Station na binasag mga kababayan, yung survey ng Pulse Asia na nagsasabi 50% sa mga Filipino daw kontra sa impeachment ni Sara Duterte. Malabo po. Majority sa ating mga kababayan gustong-gusto na harapin ni Sara Duterte ang impeachment trial. Patunayan niya yung mga claims niya na inosente siya. Ito sabi rito, nearly 9 in Filipinos want Vice President Sara Duterte to address the impeachment charges against her and clear her name of corruption allegations. Batay sa resulta ng survey mga kababayan, napag-alaman na 68% ng mga respondents ng mga tinanong nagsabi na si Sara should definitely address the charges, while 20% said she probably should. So, 68 plus 20, 88% po ang nagsabi mga kababayan. Kailangan niyang harapin. Paano naging 50% sa Pulse Asia? Di ba, mga kababayan? 50% daw kontra. Tell that to the Marines. Tama pa mga kababayan? Pinagluloko ninyo ang ating mga mamamayang Filipino. Isa totoo lang po, nagagalit na nga po sa ginagawa ng Senado. Masyado na nilang dinidelay yung 4-with na sinasabi ng konstitusyon. Ginawa nilang 4 months. 4 months delay. Saan ka nakakitang 4-with na naging 4 months? Ang ibig sabihin po ng 4-with, immediately. Agad-agad, sabi ng mga constitutionalist, mga legal experts. Ngayon lang ito si Kabayang Chis Escudero, matigas din ang ulo. Ngayon, in-schedule niya, juntuan niya yung pagbabasa ng articles of impeachment. Kahapon, biglang nag-announce, postpone na niya. So sabi dito, only 7% believe Duterte should avoid the issue according to the SWA survey. So napakababa. 7% lang po ang mga DDS. Kaya yung mga pinapalabas na survey ng Pulse Asia na sinasabi nila 63% trust rating ni Digong, 50% pa yung trust rating ni Sara na wala mang ginagawa. Pagkatapos, pagdating sa ating Pangulo, 32% lang daw ang trust rating ng ating Pangulo. Kung sino pa yung trabaho ng trabaho. You see? Tapos sasabihin nila, weak leader, lame duck, president. O ano kayo ngayon? 4 mga kababayan na mga known personalities, ma-impluensya. Si Alice Goo, si Pacquiao, si Digong, tapos kahapon si Arnie Tevez. Lahat ngayon nakahawla na. You see? Iyakan kayo ngayon. Ano pa yung depensa ninyo? Tawagin lang ninyo yung ating Pangulo na weak leader. Weak leader, lame duck president. Sabi nga natin, ganun pala kabagsik ang isang weak leader. O ngayon, sabi pa dito mga kababayan sa balita, while addressing impeachment charges rank as Filipinos' second highest priority for the Duterte among actions included in the survey, the poll showed their top preference is for her to collaboratively work to prioritize the nation's needs, with whopping 93% in support. Sa madaling salita mga kababayan, ang sabi ng ating mga mamamayan, Sara, magtrabaho ka naman. 93%. You see? So sabi dito, specifically at least 74% believe Duterte should definitely collaborate in addressing the nation's needs, while 19% said she probably should. Only less than 5% said she should not. Kita ninyo? Kasi nakikita ng ating mga mamamayang Filipino, sige lang ang banat ni Sara, sige lang ang panira, pero hindi man nagtatrabaho. Nandun nga, lumayas na naman, papuntang Netherlands, dumaan sa Doha, Qatar, para
magpa-picture-picture sa mga OFWs tapos nilason yung mga isipan ng mga kababayan natin doon. Hindi man pinapaliwanag kung paano niya ginamit yung confidential funds. You see? Banat lang ng banat. Kasama pa si Amy Marcos. Yan ang sabi rito. The survey results also suggest most Filipinos want the Vice President to veer away from lambasting the Marcos administration. Tigilan mo ng anya ninyo, tigilan mo anya yung paninira, banat ka ng banat sa Marcos administration. Wala ka mang contribution. Ang dapat anya gawin gawin nyo, tumulong ka, makipag-collaborate ka. 93% yung nagsabi na ganyan. Sabi rito, at least 7 in 10 said Duterte should step back from criticizing the government and its initiative, while 2 in 10 said she definitely or probably should not. Madaling sabi, 70% ang nagsasabi sa ating mga kababayan, tigilan mo anya yung banat mo sa Marcos administration. Most participants of the survey also want Duterte to focus on implementing her own platforms and policies. 86% and continue her duties as Vice President and stop politicizing. 81% ang nagsabi, mga kababayan, tigilan mo ang politika mo. Supalpal si Sara Duterte dito, mga kababayan. Yung Pulse Asia po, malamang supported ni Sara, o kung hindi, yung Beijing yung nag-finance noon. Para siraan yung ating gobyerno. Pinapalabas si Digong, sikat na sikat pa, mga kababayan, despite ng mga pinagagawa, paninira sa ating napakabait na Pangulo. 63% pa yung may tiwala daw, sabi ng Pulse Asia. 50% kay Sara, pagkatapos 32% lang yung sa ating Pangulong Bongbong. Huwag kami Pulse Asia. Ano kayo ngayon? Paano ninyo ipapaliwanag ito, Pulse Asia? Alangan man mas magaling pa kayo sa SWS. Mas reputable, mga kababayan, ang social weather station kaysa dito sa Pulse Asia. So sabi dito, the SWS was conducted, yung survey was conducted days before the midterm elections, May 2 to 6, and commissioned by the Strat-based group. Yung sa Pulse Asia, mga kababayan, sabi May 6 to 9 yon. Ibig sabihin, pinakang latest yon. Alangan man, after 3 to 4 days, nagbago na yung pananaw ng mga tao. Ang dali naman nagbago. Di ba pa? Napakalinaw po ang mensahe ng ating mga mamamayang Filipino. So, 88% ang gustong dapat harapin ang impeachment and prioritize the nation's needs and face corruption allegations. Harapin mo, ipaliwanag mo kung paano mo ginamit yung confidential funds, bakit yung mga senador nadama yung mga apelyido. Ipakilala mo kung sino yung sinasabi mong kinontrata mo na para patayin yung ating Pangulo, si Lisa Marcos at si Martin. At sinabi mo pang no joke, no joke. Hindi pwedeng sasabihin mo na sila mananlangan niya yung sabi niya. Wala manan niya kung sinabing papatayin ko. Ang daling magbago, mga kababayan, ng statement. No joke nga eh. Di ba? So, mas malaki yung respondents dito, mga kababayan. 1,800. Yung sa Pulse Asia, 1,200. Respondents were drawn from Metro Manila, Balance Luzon, 300 respondents sa Manila. Balance Luzon, 900. Visayas, 300. In Mindanao, 300, mga kababayan. Margin of error, plus or minus 2.31% at the national level. Di ba? Dito na nga tayo ngayon, mga kababayan, sa sinasabi. Nag-react si Senator Jingo Estrada doon sa sinasabing dead on arrival na daw yung impeachment case laban kay Sara. Sabi ni Jingo Estrada, yung Senado niya will not abandon its duty sa impeachment trial laban kay Sara Duterte. Estrada was reacting to former Senator Laila de Lima's statement that she had heard rumors
that the impeachment trial would no longer move forward and was deemed dead on arrival due to the anticipated lack of votes. Sabi ni De Lima, even the president seems to want to show that he was no involvement or desire for this to proceed. But the question is clear. Will we allow the process or turn our backs on it out of fear or political calculation? The Constitution lays out a path for accountability. It begins with the filing of the complaint, moves to the House for deliberation in action, and proceeds to trial in the Senate. Each step exists for one reason, to uncover the truth. I have been invited to join the prosecution panel, sabi po ni De Lima. Masyado na kasing excited si Laila De Lima na gisahin, mga kababayan, si Sara Duterte sa impeachment trial. At na-mention niya na even anya di President, yung ating Pangulong Bongbong, parang hindi niya interesado. Inilinaw po kanina ni Jose Castro yung posisyon ng palasyo. Talagang yung presidente dapat hindi man mag-involve dyan kasi hindi man yan trabaho. Ayaw nga ng gulo ng ating Pangulo. Pero si Sandro Marcos yung pumirma. Hindi ninyo nagigets? Yung Pangulo ayaw niyang ma-involve. Kasi presidente siya. Pero yung anak, si Congressman Sandro Marcos, siya yung nangunang pumirma. Ano ang reading ninyo niyan? O ngayon, klinaro na ngayon, mga kababayan, ni Jose Castro. Itinanong kanina sa kanya. Pakinggan natin. Ilang beses na po sinabi ng Pangulo niya na ayaw niya sa impeachment. May nagsasabi rin po na parang yung pag-ayaw daw po ng Pangulo sa impeachment ay kahulugan na ayaw niya ng transparency and accountability. Ano po reaction ng Palace po? Opo, maliwanag po ang sinabi ng Pangulo na sa simula po ay ayaw niya talaga po ng impeachment dahil maaaring meron pong iba mga legal na pamamaraan kung dapat mapanagot ang dapat mapanagot. Pero ngayon po ang Vice Presidente po ay impeach na. Wala na po sa kamay ng Pangulo ito. Yun naman po ay kanyang suggestion lang kung maaari ay ayaw niya na impeach. Proseso. Tandaan po natin, sana po bago mag-analisa sa bawat sasabihin ng Pangulo, ilahat po ang kanyang mga sinasabi. Hindi lamang po sa sinasabi niyang ayaw niya ng impeachment. Tatandaan po natin, sinabi niya, doon sa press con sa Kuala Lumpur, before the Malacanang press corps sa Kuala Lumpur, sinabi po niyang hindi siya tumatakbo sa laban. At kanina sinabi rin po niya, nung naibalik na po, si dating Congressman Arntebes, sinabi rin po niya na the people is assured that lawlessness will not go unpunished. Sa pagkakataon pong itong impeachment trial, alam po natin that impeachment trial is not the business of the executive. Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol po dyan, pero sinabi po niya na dapat umandar ang proseso. Naintindihan na ninyo. Yung Pangulo, nilirespeto ang proseso. Pero ayaw niya sa impeachment. Kaya lang hawak na ng Senado. Alangan man niya pigilin yung Senado. O diba? Mangingialam siya sa proseso ng Senado na wala yan sa kanyang power. That is not the business of the President. Yung mangialam po sa proseso. Ayaw niya sana. Kaya lang na-impeach na ng Congress. And overwhelming yung pumirma. At yung nanguna sa pagpirma, anak niya. Hindi din niya pinigil yung kanyang anak kasi nire-respeto niya yung trabaho bilang isang congressman. O ano kayo ngayon? Yan ang ating Pangulo, binabalansi lahat mga kababayan. Ayaw niya sana, kaya lang nandyan na yan, kaya tuloy. Yan ang madaling sabi, tuloy ang proseso kasi nire-respeto ng ating Pangulo ang proseso. Parang yung kaso ni Digong. Ayaw niya na si Digong, yung nangyari kay Digong sa ICC, na na-deliver po. Pero bakit niya naman Mr. Maravillas kung talagang ayaw niya? Hindi siya pwedeng maghindi sa Interpol.
Ayaw niya sa ICC, kaya yung posisyon niya, walang jurisdiction yung ICC sa atin. Hindi nagbabago yung posisyon niya sa ICC. At walang plano hanggang ngayon. At least for now, walang plano ang ating Pangulo bumalik as member ng ICC. Kaya lang yung ICC, matalino rin siyempre. Maging ICC yan kung hindi matalino. Alam ng ICC, hindi man tayo umalis as member ng Interpol. Tinap ng ICC yung Interpol para arestuhin si Digong. Ngayon, nag-cooperate yung ating Pangulong Bongbong. Ano yung mali doon ng ating Pangulo? Walang mali kasi sabi ng ating Pangulo, we are under obligation. We are obligated. Hindi pwedeng hindi tayo mag-cooperate sa Interpol. Tama pa? Pero walang contradiction po sa posisyon ng ating Pangulo kasi nire-respeto niya yung proseso. Ayaw niya sa impeachment, kaya lang na-impeach na eh. Nasubmit na po sa Senado. So kailangang tapusin ang proseso. Yan ang ibig sabihin, mga kababayan, ni Yossi Castro. And I think, naintindihan yun ng mga senador. Yeah. Diretso natin yung paliwanag ng palasyo. Respeto ang due process. So, Yun. ito po ay nasa kamay na ng mga prosecutors, nasa kamay na po ng Senado. Pag sinabi po nating proseso, dapat sundin ang batas. Ang taong bayan na po ang titingin at maghuhusga sa mga taong nasa loob or maaaring gumalaw para sa impeachment trial. Ang mga prosecutors dapat gampanan ng kanilang trabaho bilang prosecutors. Ang mga senador bilang judges ay dapat ding gampanan ng kanilang trabaho bilang senators, judges. Proseso po ang nais ng Pangulo. Wag po natin kalimutan yan. At sabi nga po natin, tao na po ang magsasabi. Kung ang mga taong ang mga senador po na siya magsisilbing husgado, judges, hurado, ay gagampanan ang kanilang trabaho nang naaayon sa batas at proseso. Ano ang konklusyon ninyo, mga kababayan? Kontra sa impeachment yung ating Pangulo? Pag hindi pa ninyo na-gets yung paliwanag ni Yossi Castro, di paano niyan? Consistent yung ating Pangulo. Rule of law. Hindi pwedeng walang rule of law, mga kababayan. It will be a very bad precedent para dito sa ating bansa. At hindi pwedeng mangialam yung ating Pangulo sa Congress. Pati nga yung anak niya, hindi niya pinakialaman, pumirma. Kinonsulta siya. May rason naman po si Sandro Marcos. Tinanong ng mga reporters, bakit niya ikaw yung unang pumirma? Sabi ni Sandro, nagtakapaan niya kayo. Tatay ko, nanay ko, tito ko si Martin Romualdez, pinagbantaan niya, papatayin, asa ka pa na hindi ako ang unang pipirma. Kaya hindi pinigil ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi naniniwala sa rule of law ang ating Pangulo in respect to the members of Congress, legislative department. Kahit yung anak niya, hindi niya ininfluensya. Gusto niya mag-isip ng independently yung kanyang anak kasi congressman na po eh. Tama po? Balikan natin si Jinggoy Estrada. Binanatan si Laila de Lima ni Jinggoy. Sabi ni Jinggoy, grandstanding man niya yan. Na grandstanding naman niya si Laila. That is just grandstanding. She always believes in rumors. We are not going to abandon our constitutional duty to hear the impeachment case against Vice President. The Vice President. Ngayon, imbes na sa Monday na, June 2, yung pagbasa, mga kababayan, ng Articles of Impeachment, nireset po ito, nireschedule sa June 11 na lang daw. Sabi ni Chis Escudero, this is to allow the Senate to tackle priority legislative measures before the 19th Congress adjourns. Ngayon, tinanong si Jinggoy, kung kaya pa niyang i-handle ng Senate, may pasapay itong mga priority bills at the same time, yung impeachment trial. Sabi ni Jinggoy, paniwala ko anya it's possible. So paliwanag niya, the impeachment anya is still a priority. That is our functional responsibility as the Senate to act an impeachment court.
But as I said, the primary mandate of the Senate is to craft and legislate bills that will, of course, be down to the benefit of our people. Ayos pa, malinaw na. Tuloy na tuloy ang impeachment trial. Hindi pwedeng biguin ang ating mga senador. Ang expectation ng ating mga mamamayang Filipino na based sa survey, 88% ang nagsabi sa ating mga mamamayan dapat harapin ni Sara ang impeachment trial. Umarap si Sara sa impeachment trial. Hindi totoo na 50% sa mga Filipino kontra sa impeachment. Ang totoo, 88% pabor na harapin ni Sara yung mga kaso at 93% nagsabi si Sara dapat magtrabaho na. Magtrabaho ka man lang. Habang vice presidente ka pa, hindi ka pa na tatanggal bilang vice presidente, magtrabaho ka naman. Yan ang gusto ng overwhelming majority, 93%. At 70% ang nagsabi, tigilan mo ang paninira sa ating administrasyon. Ang banat mo ng banat sa ating presidente. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.